Make Me Pregnant Part 3. A Thara Point of View. Nagulat si Mikey sa aking mga sinasabi na gusto kong magkaanak pero no relationship. Wow! Pressure Grabe ka at di na kita matik, Diyos me. Hinawakan niya ang ulo niya pababa sa sentido nito saka minasahe ito. Feel ko kasi tatandang dalaga na ako, Mikey, kaya kahit sa isang pagkakataon lang, maramdaman ko yung sinasabing pleasure. Saka, sarap. Saad ko sa kanya. Nahihibang ka na, Diyos me. Nangiwi niyang usal sa akin. Help me naman. Help me na lang. Na makahanap ng boy na bubuntis sa akin. I want naman yung medyo may itsura, no? Wika ko sabay ngiti na parang baliw at ini-imagine na ang magiging itsura ng anak ko. Ewan ko sa'yo at nakakakilapot ka ngayon. Di ko akalain na sasabihin mo yung mga ganyan. Pang-aasar niya kaya napabusangot ako. Parang tanga naman to. Kinurot ko ang tagiliran niya saka siya sinamaan ng tingin. Uminom na lang tayo. Tara na, tigilan mo na pagdudruga mo. Babae Nakakakilabot Sambit naman ni Mikey. Gaga, uwi mo. Naiirap kong sambit. Naunang maglakad si Mikey palapit doon kila Friends. Sumunod naman ako rito at agad nakipagsalamuha sa kanila. Ilang oras pa ang nakalipas. Masaya kaming nag-iinuman at nagkukwentuhan kahit paano ay pansamantalang naibsan ang mga problema ko. Hoy, tara sa dance floor tayo. I want to dance. Nakangusong sambit ni Ki. Papungay-pungay ko siyang tinignan, pati na rin ang iba. Doon ko lang napansin na bagsak na sila pare-pareho dahil sobrang daming talaga namin na inom na purple hard drinks pa. Di ka pa napapagod, Mikey? Mapaos-paos na sambit ko. Damn, naduduwal talaga ako. Gusto kong matulog. Hindi pat. Tara, let's go. Labas na tayo. Tumayo siya mula sa pagkaupo sa lap ni Prince na ngayon ay mukhang tulog na din. Hinila ako ni Mikey pero nagmamatigas ako. Tara. Naman Tara na. Tapos hanap na rin tayo ng fafa na bubuntis sa'yo. Hihihi. Mapungay-pungay kong mata na narinig ko ang sambit ni Mikey na ihahanap na niya ako nang magbubuntis sa akin. Lumabas kami ng VIP room na pagiwang-giwang habang tuwang-tuwa. Ramdam ko na ang pagkahilo pero determinado na akong makahanap ng bubuntis sa akin. At tara, kita mo yan? VIP room number 92 na yan. Kapag may lumabas dyan na pogi, sa kanya ka na magpapabuntis. Okay? Sige ba? Deal. Taas noo kong sambit, saka sumandal sa pader at nag-cross arm dahil hinihintay namin na may lumabas doon sa VIP room pero halos 10 minutes na ang nakalipas ay wala pa ring lumalabas. Ang tagal naman. Naiinip kong sambit. Kapag 10 minutes ulit, wala pang lumalabas, pumasok ka na lang dyan bigla. Sabi ni Mikey. Paano yun kapag matandang biyudo or may asawa na yung nandyan? At least may bubuntis sa'yo. Ha ha ha. Baliw ka ba? Gusto ko nga pogi.
Sperm lang naman kailangan mo. Huwag ka nang maarti. Maganda ka naman, pwede na yung genes mo. Pang-aasar pa nito, kaya pinaikot ko na lang ang mga mata ko, pero agad din itong napako nang may namataan akong isang gwapo na lalaki na seryoso ang muka na palapit sa amin. Atara, kita mo yan? Anong tingin mo? Sabi ni Mikey na kilig na kilig. Yummy! Mahinang bulong ko. Diretsong pumasok yung lalaki sa VIP room number 92, kaya mas lalo akong napangisi. Ito na ang huling araw na magiging virgin ka, aking matalik na kaibigan. Naway sana mag-enjoy ka sa gabing ito at sana huwag mong pagsisihan ang mangyayari ngayon. Sa ngalan ni Mikey, binabasbasan kita. Bye! Love you, best friend. See you tomorrow. Punuin mo ng sperm yung tummy mo, ha? Hinahalikan niya ako sa pisngi, saka ako iniwan dito. Tiningnan ko pa si Mikey na paggiwang-giwang na naglalakad palayo sa akin bago ako bumuntong hininga, saka kumatok sa VIP room. Nakailang katok pa ako bago ako pinagbuksan ng pintuan. Hanggang sa narinig ko ang papalapit na tunog ng naglalakad. What do you want, miss? Nakakunot noon niyang tanong. Ang gwapo niya talaga. Napatingin ako sa labi niya. Ang pula, parang sarap ilapat sa labi ko. Make me pregnant. Sambit ko na walang pag-alinlangan sa lalaking napili ko na magiging ama ng anak ko. What? Hindi makapaniwala niyang tanong. Buntisin mo ko. Taas noo kong sambit sa kanya. Tinulak ko siya para makapasok ako sa loob ng VIP room na ito. Hindi gaya ng VIP room namin, mas doble ata ang laki nito. What the fuck? What are you talking about? Sinarado niya ang pinto at hinarap ako. Tiningnan ko lang siya na mapungay-pungay at puno ng pang-aakit. Buntisin mo ko, sabi. Paulit-ulit. Huwag ka mag-alala. Di mo ko kailangang panagutan. I just want you to make me pregnant. Kasi you look good. And I think your genes is very beautiful for me to have a gorgeous and beautiful children. Ngumuso ako at nagpa-cute pa. Kailangan ko na talaga magkaanak and I need your sperm. Please, I'm begging you. Unti-unti ko siyang nilapitan, pero linalayuan niya lang ako at ang ekspresyon ng mukha niya ay lubhang hindi makapaniwala sa aking asta. What the hell, woman? You're crazy. You're drunk. Di makapaniwalang sambit niya. Bumuntong hininga ako at pumikit at walang pag-alinlangan ay agad ko siyang sinunggaban ng halik. Dinilat ko ang aking mga mata nang naramdaman kong hindi siya tumutugon sa halik ko at tanging nakatikom lang ang bibig nito. Pasaway! Galit na sambit ng lalaki. Ang juicy naman ng lalaking to. Pasalamat talaga siya. Perfect siya maging tatay ng mga anak ko. Pinikit ko ulit ng mga mata ko at kinagat ang labi niya para magkaroon ng pagkakataon na pumasok ang dila ko sa bibig niya at nagtagumpay naman ako. Hala, normal bang matamisan ako sa laway ng lalaking to? Lasang cherry? Matagal na akong walang kahalikan, kaya naninibago ako.
Napangisi ako bigla nang maramdaman ko ang pagkalalaki niya na tumutusok sa tiyan ko. Mas lalo ko pang diniinan ang sarili ko sa kanya. I'm still a virgin, but I already watched a porn video. I promise it's just an accident cause I don't usually watch that kind of shit. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa balikat ko at inilayo niya ang sarili niya sa akin. Napatitig ako sa mga nanlilisik niyang mga mata, pero imbis na matakot ako ay mas nainis lang ako dahil nabitin na rin ako. Nag-iinit ako mga pre. Damn woman, you're making me crazy. Sambit niya at laking gulat kong pinunit niya ang suot kong dress, kaya agad na na-expose ang bra ko. Inihiga niya ako sa sofa at agad na ibinukaka ang aking mga legs. Hiyaw kong maramdaman kong dahan-dahan niyang minasahe ang ibaba ko. Fuck, I'll make you pregnant. Mahinang bulong niya, saka ko naramdaman na dinilaan niya ang gilid ng tenga ko. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa gabing iyon? Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung gusto ninyong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.